Birthday support! Ay, hindi. Iba. Unite. Pero amal mentality muna tayo, guys. So, yun. Ang nakakaano niyan, kanina pa kami nagkwekwentuhan. Sana dito na lang namin nilapag yung mga pinagkukwentuhan namin, mga nakakatawa na may value. Pero, sige pre, na pansin ko lang sa mga podcasts natin, mga previous episodes, hindi pala tayo nag-i-intro ng sarili natin. Baka hindi nila tayo kilala nung iba. Kasi pansin ko sa mga ibang podcast, meron silang parang flow. Una, okay, hello, small talks. And then, may intro naman na about sa sarili. Like, my name is ganito. And then, dun na sila lalapag sa mga random kwentuhan until sa mga bandang gitna ng podcast is yung main topic na. Kasi pag ang ginawa natin yung main topic sa harap, parang wala nang curiosity dun sa title. Kasi title, thumbnail, pag kilik nila yung video, pag nandun na yung main agad, possible na skip na nila. So, ang ginagawa namin is random talks muna sa mga bandang una and then pagdating ng gitna, doon na yung main topic. So, yun. From now on, mag-i-introduce na kami ng sarili namin. And, yun. Pero, sige bro, muna kayo, salita-salita kayo kasi check ko yun kung gitna tayo. Yo, we're back again. So, yun guys. Ayun, antayin lang natin si Shai and then you introduce yourself ulit. Wala kayong masabi. No? Wala ka. Ikaw kasi yung nangunguna eh. Kailangan ka namin eh. So, yeah. Yun. Hindi ka na sa akin, bro. May stiff neck ako guys, yung tulog ko kasi kahapon. Hindi, nag-jogging kasi ako kahapon eh. Magte 10 kilometers sana ako. Wow. Kaso, yung katawan ko kasi may goals akong tinatarget. Ang target ko kasi 60 kilos. Ngayon, 58 kilos ako. So, 2 kilos pa. And if nag-cardio ako ng matagal, baka maging 57 ako, 56. So, that's why mine-maintain ko yung cardio. Pero gustong-gusto ko talaga mag 10 km. Ang ginawa ko na lang tuloy kahapon, 3 kilometers, which is masakit pa rin sa katawan talaga. Nilalamok-lamok ka na nga eh. Okay. Tapos, ang gusto ko matry, yung magja-jogging tas umuulan. Parang astig nun, no? Di ba? Wala akong nakikita magkakasakit ganun. nun. Parang, alam mo yung jacket kang... Jacket na dry fit. Oo. Tapos, Grabe yung may slow mo, no? Oo. Kailangan na talaga natin ng mic, pre. Kaya kung gusto niya magsalita dyan. Yun nga, naiiyak ko. Naiiyak ko. Hindi, kunin nyo lang. Kung may sasabihin kayo. Yeah, we need that wine. And then, talaga. Kailangan natin ng pag fully equipped na tayo, meron na tayong, anong tawag doon? Yung Mixer? yung kung saan ikakabit mo yung mic. Audio interface? Interface dito. Tatanggalin na natin tong glove siguro. Yeah. Audio interface dito. Tapos, mga mics namin na yung mga magaganda. Gusto ko yung, alam mo yung pag magsasalita tayo, yung parang sa, yung newscaster, yung ganun yung professional talaga, no? Yung boses mo magiging expensive, no? Yung boses mo. Excuse me po! Ay! Rest in peace. Rest in peace. Grabe yun. Since bata ako, yun yung nakikita ko. Oo, din. Ako din. Okay, second coffee. So, ang gagawin ko, guys, magti-3 episodes kami today. Nakaisa na ako ng first episode. Isa ngayon, isa ulit ng third episode. Palpitate later. Di ka mapapalpitate yan. Hindi, sanay na sa coffee. Drugs ko yan eh. Yung drugs ko. Kung yung iba, yung drugs nila yung dahon or yung ako ito. Ako ito yung drugs ko. So, guys, pag-isip-isip namin, ang pinaka hindi ko sasabihin pinaka bad to na trait ng mga Pinoy. Pero kahit saang lugar ka pumunta is kailangan mong nawawala ako. Eto guys, ang napag-usapan naming topic is
yung isang law sa 48 Laws of Power. Ganda niyan. So, as of now, 48 Laws of Power is one of my favorite books. Kasi tuturuan ka niya ng tactics kung paano maging powerful na tao someday. So, law number 1 up to law number 48, may mga iba-iba. Law number 1, for example, never outshine the master. Kasi, pwede kang i-crush ng master. Mas mataas siya sa'yo eh. Pag in-outshine mo siya, since mas mataas siya sa'yo, may mas more power siya na i-crush ka kasi nga, mababa ka eh. Mhm. So, be humble nang makuha mo yung loob ng master mo and then, ililift up ka niya. Para gets niyo yung point. Ganun yung mga laws na tinuturo ng 48 Laws of Power. So, ito yung specific law na to. Ito yung gusto kong pag-usapan talaga kasi the reason why most people fail na nakikita ko kasi hindi nila ina-apply tong law na to. Kasi nakita ko na dati nung nagsisimula pa lang ako yung mga dating times is masyado ako nai-involve sa mga tao na yon and then na-realize ko na if hindi ako na-involve pala sa kanila, siguro nasa right lane ako ng mabilis. Pero ang law na to is, ang pangalan niya, Law number 10 of 48 Laws of Power, Infectivity. Tapos meron siyang avoid the unhappy and unlucky. So, kukunin ko yung laptop ko guys kasi andun yung description ng law na yon na in-explain ni Robert Greene, my favorite author. So, kunin ko lang. Sige. Yeah, brother, like, I understand how this flow na pag-uusapan natin, which is maganda yung yung 48 laws of power na pag-uusapan natin ngayon. So, yeah, let's start with it. Let's go with the deep. Okay, so sige, deep meaning. magsalita lang kayo kasi i-access ko pa yung So, sa mga dyan, sa mga hindi pa nagbabasa ng libro dyan, hindi naman kailangan tayo lahat is maging book reader. Kasi hindi naman talaga is lahat nag-enjoy sa libro. If hindi ka nagbabasa ng libro, makinig ka na lang ng podcast. Or makinig ka ng audiobooks. Ako kasi mahilig ako magbasa-basa ng libro eh. Pero ito, explain ko sa inyo description. Short lang naman to. Before tayo mag-dive deep sa law na to kasi napaka-importante. Sabi niya, you can die from someone else's misery. Emotional states are infectious as diseases. You may feel you are helping the drowning man, but you are only precipitating your own disaster. The unfortunate sometimes draw misfortune on themselves. They will also draw it on you. Associate with the happy and fortunate instead. So, explain ko lang guys. Ang sinasabi niya dito, hindi naman niya sinasabing masamang tumulong sa mga tao. Piliin mo lang yung tutulungan mo. Meron kasing mga tao dyan, drowning na nga sila. Tutulungan mo sila, isasama ka pa niya dun na ida-drown ka rin niya. Drowning nga, may nakita kang drowning man. Okay, tulungan ko yan, nalulunod siya. Instead of kumapit siya sa'yo ng mahigpit at i-force yung sarili niya na maligtas siya, sinama ka pa niya pababa. Doon ka mamamatay talaga sa ganong misery ng ibang tao, madadamay ka. I-pick mo kung sino yung tutulungan mo. Kasi meron yung mga iba dyan na gusto nila ng maayos na buhay, pag tutulungan mo naman sila, parang ayaw pa nila magpatulong. Arrogant pa sila, bossy pa sila, tinutulungan mo na nga sila. Alright, Diba? so may tanong ako dun sa part na yun, bro. Because you mentioned na there's a drowning man. So, how can you say na pag ililigtas mo na siya na isasama ka niya pababa or sasama siya sa'yo na maligtas? Napakahirap na question yan, brother. Hindi mo kasi talaga kung hindi ka magaling mag-read ng tao, hindi mo talaga malalaman kung karapat dapat ba siyang tulungan or hindi. Pero marami kasing scenarios eh. Like if may nakita kang... Okay, mag-isip ako ng scenario.
Okay, let's say, I'm a billionaire, let's say. Okay. May nakita akong pulubi dyan, and humihingi siya ng pera. Okay, let's say 1,000 or 10,000. Sabihin na lang natin, humingi siya ng 10,000 pesos. Uy, bilyonaryo ka. Pahingi ng 10,000 pesos, wala lang yan sa'yo. Tapos ang ginawa ko, hindi ko siya binigyan ng pera. Ang sinabi ko sa kanya, hindi kita bibigyan ng pera. Magtrabaho ka na lang sa akin. Magtrabaho ka sa akin, ako bahala sa'yo. Bibigyan kita ng full-time job and magkakaroon ka ng monthly income. Pwede kang tumira sa tahanan ko. Pwede ako mag-set up sa'yo ng place kung saan pwede kang tumira. Food, clothing, shelter, sagot ko sa'yo. Hindi kita bibigyan ng 10K ngayon. Tulungan mo siya. If sinabi niya sa'yo na, okay, sige, maganda yan. Wag mo na akong bigyan ng pera. Mag-offer na lang ako sa'yo ng value, sabi niya. Tulungan mo yun pag ganun. Pero pag naging ano pa siya, galit pa siya na, damot mo naman. Ang damot mo naman. Parang arrogant pa siya. Drowning na nga siya. Nasa baba na siya eh. Drowning. A drowning man, ayaw pang magpatulong. Bakit hindi na lang maging humble siya na mag-work na lang siya sa akin since in-offer ko na nga yung place ko, full clothing shelter. Bibilin ko lahat yan para Ay, sa'yo. pag ako bro, talagang mas tatanggapin ko yung offer mo. Oo. Or kahit let's say, humihingi siya ng 1,000,000 piso since bilyonaryo naman ako, kunyari. 1,000,000 pesos, hindi ko siya binigyan ng 1,000,000 pesos. Magtrabaho ka lang sa akin for life. Kasi, since pulubi siya, hindi naman sa offensive ako, pero alam naman natin, sa tingin nyo ba may financial literacy ang mga yan na pag nakatanggap pa sila ng 1,000,000, sa tingin nyo ba mag-grow nila yon? Tingin ko, hindi. Wala naman silang financial literacy kasi kung meron, di sana nakakapag-diskarte na sila. So, yun nga, tinutulungan mo na nga, ayaw pa magpatulong. So, yun yung mga hindi ko dapat tulungan, yung mga ganun. Yung in-offer mo na nga, hindi sila nag-isip, hindi nila tinignan yung bigger picture, na kung tinanggap nila yung offer ko na yun, safe na sila, hindi na sila aabot sa ganun. Yes. They only want, yung mga ganun tao, they only want yung, anong tawag doon, yung short-term wins. Short-term win yun, makatanggap kang 1,000,000. Fast money. Fast money lang yun. Waldas mo lang yun. Wala na. Yes. At least yung long-term na job na ino-offer ko sa kanya, long-term yun. So, gets niyo ba yung point ko? I agree. Agree ako doon. Kasi yung mga taong ganun, parang hindi nila iniisip kung ano yung future, kung anong klaseng tao yung tumutulong na yun. Kasi once na inaccept mo yung offer na yun at nasa tamang tao ka na nag-offer na yun, magiging ganun ka din. Diba? Kahit sabi mong pulubi ka. So, possible na maging professional ka. Ako nga kung pulubi ako, and kahit walang mag-offer sa akin ng 1,000,000, ang gagawin ko na lang, pupunta ako instead of maglimos ako, pupunta ako dun sa mga mayayaman na neighborhoods. Doon ako magtatambay. And then, kada may dumaan na mayaman, i-greet ko, "Uy, good morning, sir." Kahit wala akong yung ano-ano yung damit ko, "Good morning, sir." Until makuha ko yung loob niya. Okay, day 1, day 2, day 3, until month 3 na, nakikita niya lagi ako, papansinin na ako niyan. Tapos, one day, sasabihin ko sa kanya, "Sir, baka naman may ano ka dyan, may job akong pwedeng gawin. Wala kasi akong pagkain ngayon eh. Pwede, linisan ko yung kotse nyo or kung ano yung gawin, magwalis ako sa ano nyo. Bigyan nyo lang ako ng pangkain, hindi pera ang gusto, ko, or damit man lang." Agree. Baka ano ka pa niya, patirahin ka pa niya dun sa ano niya, gawin kanyang alalay niya. Ako, willing ako sa ganun kung pulubi ako. Hindi ako maglilimos ako for short-term lang, siguro pangkain pero until makahanap ako ng uutakan ko na lang na makikipag ako sa mga mayayaman kahit positive energy yung mga nandun eh. Madadamay ka nila sa positivity nila. So, yun yung mga game plans ko if naging pulubi ako. Punta ako sa mayaman na neighborhood and
Mag-o-offer ako ng service ko in exchange of food, shelter, clothing. Yan yung mga gagawin ko. Oo. I agree doon. Let's make an example din. Kahit, kunwari sa friends. Okay, sure. Let's say sa kaibigan. Kunwari, parang nangyari sa amin ni Shaya. Nagtanong ako nung time na ito yung business niya, agency. Nagtanong ako sa kanya regarding sa ano yung business niya. Nagtanong ako kung paano yung process niya. And then willing siyang magbigay sa akin ng knowledge. Binigyan niya ako ganito, tinuruan niya ako ganito, ganyan. And then, pinrocess ko. Sa part na yun, pwede ko siyang gawing na iwanan. Pwede kong siyang gawin na parang ibaliwala ko yung tulong mo. Pero, pinili ko na gawin yun kasi in the future, alam ko na nasa tamang tao ako. So, ang nangyari, ang end up, ganito. Nasaan ako ngayon? Magkakasama tayo. So, I agree. yun, parang in a way na inaccept ko yung offer mo kung in a scenario na pulubi ako kasi ko yung milyonaryo, inaccept ko yun, tas inaral ko, and then inabsorb ko lahat ng mga natututunan ko sa'yo. Tsaka yung mga yun, pre, nakuha ko lang din naman sa iba. Ako din dati, wala naman akong alam sa business na to. Natutunan ko lang din sa iba. Pasahan lang ng positive energy. So, yun, another example, may tanong na lang ako sa inyo. Like, meron bang time sa buhay nyo na i-process nyo ngayon na nasama kayo sa negative energy and nadamay na kayo. Negative energy, kaya naging negative na rin kayo sa lahat ng bagay. So, ito, example ko yung sa akin. Meron akong, before kayo baka para ma-process nyo pa yung yung, baka may senaryo kayo dati. Ako kasi may senaryo ako dati na meron akong, how can I say this? May kakilala ako na lang, yun na lang. Na sobrang negative niya sa lahat ng bagay. Ano naman siya, may itsura siya. Payat siya, may itsura siya. Mas matangkad siya sa akin. And to be honest, kung ganong tao, winner na yung ganon eh. Like, may bonus na siya eh. Ganon, may itsura siya eh. Pero sobrang negative niya talaga. Ang sobrang negative talaga. Yeah, what do you mean? Paano? Parang, okay, hindi naman ako magne-name drop eh. Sige. Share ko na. Magiging transparent na ako dito. Hindi ko naman in-name drop. May gusto siyang babae dun na parang nag-make siya ng move and may sinabi yung babae na offensive. Tapos, down na siya diretso. And then, meron na namang isa na, yung sa exams, kunyari, sa exams. And, kumbaga, ang negative talaga ng tingin niya sa sarili niya, to the point na, puro na lang complaints ang naririnig ko. Kahit saang mga areas ng buhay niya, pag-aaral, lahat ng areas ng buhay niya, pag-aaral, love life, or kung ano man yan, lahat ng nakikita ko at naririnig ko sa kanya, purong negative shits. Ang negative na tao talaga. Like, example, uy, bro, kumusta yung Kumustahin ko. Hindi, pre, naman ako? Wala na yan. Hindi na ako papasa dyan, or wala akong pag-asa dyan, pre. Bakit, pre? Ka naman okay ka naman Baka mali lang yung ganito, mali lang yung ginawa mo. Hindi ko na ini-specific eh. Pwede ko i-specific. Baka naman mali lang yung mo na yun. Hindi, pre. Talagang wala talaga Hindi ako katulad nyo na mga ganun, sad boy, pa-victim. Parang soft boy lang din. Soft boy, sad boy, pa-victim, victim mindset. Mabait siya mabait siya, pero talagang wala siyang believe sa sarili niya. Sabi nga ni Bruce Lee,
be careful of what you say about yourself kasi yung words mo, sobrang powerful yan, magbibigay sa'yo ng positive or negative energy. Pag sinabi mo, bro, hindi ako makakakuha ng client, Oo. malabo. Pag sinabi mo na yun, wala, hindi ka na talaga makakakuha. Or pag sinabi mo, wala akong chance maging milyonaryo, hindi naman ako magaling, wala akong skill set, wala, hindi ka talaga hindi mangyayari yan. Pero pag sinabi mo na makakakuha ka, may way naman para maging ganun ka, gagawa ka ng way, hindi yung puro ka na lang complain, walang action. So, negative siya to the point na yung sa part pa lang na naririnig ko na ganun siya, para tuloy, nagiging ganun na rin ako na, Yeah. ay, oo nga no, ang hirap nung ginawa natin kanina. Feeling ko hindi na ako papasa dun. Parang ganun na rin naiisip ko noon. Paano kaya ako? Parang Parang nahawa ganun. ka na. Parang alam ko sa sarili ko na kaya ko yun eh. Pero dahil narinig ko yung negative words na yun, wala na. Yeah. Parang naging na rin ako. Kaya, na-realize ko lang na ngayon lang nagbabasa-basa ako ng ganun. Pag may nakita kang negative na tao dyan, unhappy, unlucky, wag ka na makipag, sa mga yan, associate. Kasi makakawa ka. Kasi kung tayo dito, puro positive tayo, tapos magkakaroon ng isang bulok na prutas dito, fresh tayong tatlo dito, samahan mo tayo ng bulok na prutas dito, baka maging bulok din tayo. Yes, I agree. 'Di ba? So, yan. Sa tanong, sagutin ko na yung tanong ni Shai. Siguro, naiisip ko ngayon, nung time na nag-aaral pa ako. Okay. Kasi, that time, maganda yung school ko. Maraming pumapasang board Yun, no? passer. PS guys, nasa I'm taking civil engineering that time. And maganda yung school. Pero dumating sa time na nagkaroon ako ng mga circle of friends. Hindi ko na sila babanggitin, hindi na ako mag-drop na yun. Circle of friends, time na yun, pa-easy-easy lang sila. Sila yung mga estudyanteng nag-go with the flow lang, hindi nag-aaral. And then, dumating sa point na tinamad ako. And then, nakakausap ko sila, wag na yan, wag ka na mag-aral, ganyan. And then, naging ganun ako. So, end up, naging na-late akong graduate. And then, I tried to take a board exam pero I failed. So, ang regrets ko doon, hindi ko pinili yung mga taong pakikisamahan ko. Pinili ko yung chill life, hindi ko pinili yung hirap muna bago sarap. Tama. So yun yung regrets ko. Pero masaya ako ngayon kasi nasa tamang landas na ako. May mga tropa akong nasa tamang mindset. Hindi yung nahahawaan ka ng mga negativity. And yeah, yun lang naman sa akin. And Yeah. ikaw So, is yeah, I agree with Mark yung sa mga sinabi niya. And yeah, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ako as a person, ayoko sa negative na tao. Yun yung Alam ko yan. High school pa lang tayo, ayaw mo na yung parang naiinis ka dati pag may tayo, negative na. Ay, alam ko yung linyahan mo. Wait, cut ko lang saglit ah. May linyahan to eh. Yung pag sinasabi ko dati, guys, wala akong pera. Uy, gagi, wala na akong pera, pre. Huwag mo sasabihin niyang wala kang pera. Wala kang budget. Oo. Alala mo yun? Oo, ako yung nagsabi sa kanya. Oo, yan. Kasi may pera ka naman eh. May pera ka naman. Bakit sasabihin mo wala kang pera, 'di ba? Sabihin mo na lang kung may inaya ka somewhere na sabihin niya, wala akong pera. Sabihin mo, wala kang budget or
may pera ako pero di ko pa kaya ibigay sa'yo. Kasi may plans ako for this. Pwede mo naman sabihin yun eh, di ba? So, ulitin ko lang, ayoko sa mga taong negative. So, pag may nakita ko isang tao na negative siya, hindi ko na yan pakikisamahan. Kasi, first of all, sabihin ko na lang din yung I will make a scenario kasi I have this, parang tropa lang din pero iba yung landas niya. So, pag nakita kong, may mga nasasabi siya about sa akin na wag na yan, ganito na lang gawin mo. Bakit mo ko susuwayin sa mga gusto kong gawin sa buhay? Ito yung gusto ko eh. Paano ako magte-take action kung puro sinasabi mo sa akin agad yung mga negative? 'Di ba? Na hindi mo kayang gawin yan, dito ka na lang. Paano ko magagawa yung mga gusto kong gawin kung ganyan ang ginagawa mo, sinasabi mo sa akin? Nilalayuan ko na lang yun eh. Layuan mo yun talaga. Kaya keep yourself away from people na puro negative lang. Kasi mahahawa ka eh. Kaya nga pinaka-dangerous yan na law. Isa sa mga dangerous law yan. Yung mapupunta ka sa tao na punong-puno ng negative sa buhay. Oo. Diba? Tama. Kaya ayun, yun lang yung masasabi ko na pag nasa people ka na nagte-take actions, may nangyayari na sa buhay nila na maganda, pumunta ka sa path na ganun din. Hindi yung ayain ka maglaro na ganito. Bro, mamaya na yan. Laro muna tayo. Paano mo matatapos yung ginagawa mo kung sasama ka lang din dun sa taong iyon? Kunwari, may deadline ka na gagawin. 'Di ba? May deadline ka. Oo. Tapos, sasabihin sa'yo, may oras pa naman yan, mamaya na lang. Laro muna tayo. Laro muna tayo. Bakit ko gagawin yun? Kailangan na nga to deadline na eh. Bakit ko uunahin na maglaro kaysa gawin to? Mas okay na, natapusin ko muna tong deadline na to, tsaka ako gawin yan. Yes. 'Di ba? Yes. So, yun lang yung masasabi ko sa sa law na to, is keep yourself away from people na hindi makakatulong sa'yo mag-grow. Yes, I agree. Pero hindi ko rin masisisi yung mga taong ganun yung mindset. Sisiin mo, pre. Kasi umpisa, nag-uumpisa yan sa magulang or adult. Bakit ka mo? Umpisa pa lang, yung mindset nila ganun. And then, nag-aaral ka, sasabihin sa'yo, huwag ka na mag-aral, dito ka na lang, magtanim na lang tayo. Mag-farm na lang tayo kasi dito, may mararating ka. Diyan sa pag-aaral, wala. Parang ganun. Okay. Hindi naman sinasabing bad ang farming ha. Yeah. Example lang. Oo. Parang kumbaga yung mindset nila is wala kang mararating. Pero pinipilit mo na may gusto kang marating. Ganun yung gusto kong sabihin. Oo. So, sisihin ko talaga. Sisihin mo. Sisihin mo. Ito, isa din yung nakakabwisit talaga sa lahat. Yung sinabi mo, nagkaroon ako ng switch sa utak mo nung sinabi mo yung pag may gusto kong gawin, parang kontra-kontra. Oo. Iiwasan yung ganun. May tropa ako, pero wala sa circle natin yun Wala sa circle natin. Ibang Wala din sa basta hindi sa ating mga tropa talaga. Childhoods. Ganun. Hindi sa childhood. Oo. Okay. Pre, magbi-business ako, pre. Ito yung gagawin ko. Ay, mahirap yan, pre. Tas yung mukha pa yung, hindi, pre. Sus! Yung parang nakaganon mo yung mukha niya. Nakabisi, pre. Napaka-negative yung ganito pa siya, pre. O yung, hindi, pre. Mahirap yun. Pati yung mukha, negative talaga eh. Oo, no. Makikita mo din sa taon. Titignan kong ganun. Hindi. Nag-work naman sa iba. Gaganon ako. Di ba, marami akong kilalang mga, kumbaga, pinangungunahan ka niya. Bakit? Na-try mo na? Gusto kong sabihin sana nun eh. Ayaw kong syempre, ayaw ko naman mag-cause ng away or hinayaan ko na lang. Tignan mo ngayon, nakikita mo yung my day ko, di ba? Okay naman yung mga resulta ko eh.
nakwento mo na yan before. Oo. May mga nagsasa... Bakit? Ay, wala. Sorry. Parang nakwento mo na yan before na may mga taong hindi naniniwala sa or may maraming nag-start ka pa lang, nababash ka na. Parang gusto ko lang naman, gusto ko ng sarili kong lane, bakit makikialam ka? 'Di ba? Like, bakit mo ida-down? Bakit negative agad yung naisip mo, hindi positive? Okay. Sana naisip mo, nag-work naman pala sa ibang tao yan. Okay, sige, try mo, pre. Try mo. Ganun lang dapat. Hindi yung, hindi, wag yan, pre. Risky yan masyado. Kaya ka pala ganyan eh. Ayaw mo ng risk. Kaya ka nandyan pa rin ngayon. 'Di ba? Yun lang yung ano ko, yung infectivity eh. Nung sinabi niya yun sa akin, na-down tuloy ako. Parang ayaw ko na ituloy. Na-down ako nun, pero nanguna pa rin yung ano ko talaga, belief ko sa sarili. Pero if may tropa kayong ganun, FO na, guys, wag na. Iwasan nyo na yun. Pangit na tropa yung ganun, yung kahit, hindi lang sa tropa, kung sino man yung tao sa buhay nyo na ganun, na pag may sinabi kayo, mahirap yan, risky yan. Negative agad, walang analyzation man lang. Out na yan, guys, wag na yan. Bulok na prutas yan, baka mabulok ka lang din. Pero, ang ano ko dyan, na sa tao na yan, for example, hindi mo naman like, talagang, wag mo nang ituring mo pa rin siyang friend. Hindi ko sinasabing pekehin mo yan Wag ka lang magbigay ng mga, hindi mo lang masyadong i-share yung buhay mo sa kanya. Okay. Kasi, ang babato niya lang sa'yo, puro negative. 'Di ba? Okay. So, sige, friend kita, pero hindi na kita bibigyan ng mga kwento ko sa buhay. Hindi na ako mag-aas sa'yo, hindi na ako magsasabi ng about doon. Yan, pwede tayong pag-usapan yung mga bagay na mga kalokohan dyan. Pero pagdating sa pang-life na usapan, yung gusto kong gawin sa buhay, di na ako magsasabi sa'yo. Ganun yun. Hahayaan mo na lang yung outcome na papamukha sa kanyang mali siya. Oo. Yun na lang. Ito nga yung sinasabi, hindi puro salita. Dapat may actions. May gawa. 'Di ba? Kaya ayun. Ano ba yung quote na yun? Let the action speak louder than words. Tama ba? Speak louder. Yun, actions speak louder than words. So, yun guys, avoid the infection yan. Kumbaga, for example, nung dati sa high school tayo, di ba may mga magugulo tayong sa ibang ibang part, hindi lang sa classroom natin. May mga iba-ibang klase ng types ng students kasi, yung mga tahimik lang. Magulo. Yung sa atin average lang, magulo lang kami. Hindi naman kami yung sobrang, meron pang mas worse sa amin. Mga nagkikipagsuntukan sa labas. Yung mga yun, guys, na-possess yung mga yun. What I mean, isa sa kanila yung mastermind na talagang literal na magulo na talaga. Tapos yung iba mabait. Naging makaklose nila, parang kumbaga zombie na nakagat sa leeg. Kumalat na yung virus sa kanila. Kaya lahat sila nagkaganon-ganon na naging Zombie na rin. baliw na, zombie na rin. Kasi magkakalapit Hindi, sila eh. Zombading sila. Ay, sorry guys sa mga kapatid niya. Yun nga. In short, nahawa sila sa mga Nahawa maling na. tao, sa mga maling mindset. Pero may tanong ako sa inyo. If ilalagay ko kayo ngayon, kunyari sa isang place, country, na puro kasamaan ang ginagawa, magiging masama ba kayo? Since yung topic natin, infectivity, na pag nasa isang lugar ka ng puro chaos, sa tingin nyo kayo ba maging chaos? Let's say, ilagay kayo doon ng 10 years. Ito yung magandang question. Ano sa tingin nyo? Magiging ganun ba kayo? Hirap naman yung tanong na yan. Hindi, realidad. Sa akin, Senaryo mo. mauuna mo na si Ace. So, for Jan na question, ang hard niyan. But, what will I do
pag nandun ako sa situation na yun. As in, walang kabaitan, walang peace, walang ano, lahat sila masasama. Babae, lalaki, lahat masama. Malalagay ka sa lugar na yun for 10 years. Ikaw, magpapakamatay ka? Hindi. Hindi. Ito guys. Ako muna. Ikaw kasi, ano na eh, alam mo na yung sagot dyan eh. Pwede ba mag-CR break? Hindi ako, ito. Ikaw muna, sige, ikaw muna. Alright, so ito lang yung ano ko. Wala namang ano eh, masamang answer eh. 'Di ba? So, ito lang yung naisip ko na gagawin ko. So, if napunta ako sa situation na ganun, bro, what I did, ang gagawin ko is, I will do some research, bro. Oh. So, kunwari, there is a person, masama siya. So, ang gagawin ko doon, kakaibiganin ko muna. Yung tao na yon, tuturuan ko ng values. Kasi wala namang tao na hindi gustong magbago. So, ang gagawin ko sa tao na yon is, ipupunta ko sa right path. Yung hindi siya magiging basagulero, mamamatay tao. Kasi alam nyo, sa kulungan, hindi naman lahat yan masamang tao eh. At saka may mga masamang tao na kayang magbago. Oh, 'Di ba? pang-read. So, Yes, I agree. so yung tao na yun, yung person na yun, tuturuan ko siya magbago. Kung naturuan ko siya magbago, step by step na yun. Kukuha kami ng group of peoples or kahit isa-isa na tao na tutulungan din namin magbago hanggang sa dumami kami, Yes. hanggang sa mag-spread yung kabutihan sa kasamaan. Grabe. Parang yung in-infect mo tuloy sila ng positivity mo. Yun yung ibig kong Grabe. sabihin. Paano pag sa ginagawa mong ganyan, yung mission mo, Eh, syempre, yung tao na yun, syempre, yung tao na yun, Naisip mo, no? yun lang yung POV ko. Pero, yung tao na yun, isipin mo, yung parang gusto niya na rin magbago. Yan, may kasamaan sa puso niya, sa utak niya. Pero, yun nga, ituturo mo talaga siya na, syempre, dapat marunong ka mag-self-defense kung baliw na Oo. talaga na tao yan. Oo, dapat Kailangan- nakaka-sense ka. Oo. Alam mo kung ano yung mga pwede niyang gawin sa'yo. Pero, hindi ako naniniwala na ang tao hindi kaya magbago. Mm. So, yun lang yung POV ko doon. So ako naman, I agree with Ace sa sinabi niya, pero additional ko lang. No? Una, ang gagawin ko, kakausapin ko yung tao. Kausapin ko siya if kamusta siya, ano yung status ng life niya, if bakit naging ganun siya. Kasi, hindi mo masasabi na na-infect lang pala siya or siya yung mismong mastermind. Mm. So, ganito yung options. Kapag na-infect lang siya, kausapin mo siya, ibig sabihin kapag infection lang yun, pwede mo pa siyang ma-cure. Pwede mo pa siyang mabago. Mm. So, tama yung sinabi ni Ace, paunti-unti hanggang sa magkaroon ka ng group of or circle of friends na maging same ng mindset mo or positivity. O kaya, yung taong yon is mastermind. Siya yung mismong nagbigay or nag-spread ng negativity sa mga tao. Mas mabilis yun. Bakit? Once nakausap mo yon, ano yung kamusta siya, ano nangyayari sa kanya, bakit nagkakaganito, ba't ganito yung ginagawa niya. Once na na-infect mo siya in a positive way or in a good way, all of the people na na-infect niya, mai-infect niya ulit in a positive na. So, mas mabilis yung spread Pag yung leader yung pag inano yung mo. leader yung nakausap mo or leader yung naging kasama mo. Kasi siya yung nag-infect eh. So, magiging Positive na. positive na. Magiging Magiging gina-zumbading. Zoom good na. Example. Zoom good na. How about? How about me? Actually,
same doon sa gagawin nyo eh. Alam nga naman magpakamatay na lang ako doon sa ano na yun. Kunyari, isang island yun na malaki and lahat is chaos. Yes. Patayan, nakawan, ganun. Ang gagawin ko, parang ganun sa ginawa ni Spartacus. Si Spartacus kasi, Sparta! slave siya. Slave siya, di ba? And before siya maging slave dun sa Rome, galing siya sa ibang country. So, napadala siya dun and kinuha siya nung mga Romans, dinala siya, ginawa siyang slave, and naging warrior siya dun. So, lahat ng mga slaves dun, warrior, yung mga gladiator. And yung mga head, yung mga kings, mga emperors, naggagawa sila ng mga games. Kung saan yung games na yon parang sabungan. Kumbaga, manonood sila and then naglalaban mga tao. Gladiators, may game sila. And ang ginawa ni Spartacus, unti-unti niyang kinausap yung mga slaves. Same dun sa mga ginawa nyo, sa mga gagawin nyo. Kinausap niya yung isang slave, let's get out of here. Sa Rome, ginagawa lang nila tayong sinasayko nila tayo. Sabi nila, pag nanalo ka sa fight, magkakaroon ka ng pera. Pero in the end, sila palang kumikita, yung emperor. Yung binibigay sa mga fighter, small portion lang. So what if maging free na lang sila, labas sila dun sa Rome, and tumakas na lang sila. And kasi ang nangyayari nun, may asawa si Spartacus na nawatak sa kanya. Ang gusto ni Spartacus, ipadala din sa Rome, and sige, mag-i-stay sila doon, and then makikipaglaban si Spartacus, pero tatakas lang din sila. Kaya ang ginawa nung emperor, nakipag-deal si Spartacus, okay, sige, lalaban ako. Ibalik mo yung asawa ko dito, papuntahin mo dito. Lalaban ako para magkapera ka. Kasi pag nananalo si Spartacus, nagkakapera yung emperor, magaling siya eh. Pinadala yung asawa niya, pagdating patay na. Ang the reason why pinatay, para hindi na tumakas si Spartacus, magstay lang siya dun. At mag-make siya ng more money para dun sa emperor. Diba? Ang ano? Hindi niya alam na ganun yung ginawa ng emperor until nalaman niya one day na pinatay pala yung asawa niya and kung sino yung may kagagawan. That's why, unti-unti niyang kinausap yung slaves na kasama niya dun until yung iba nag-agree, until na-manage niyang i-convince yung pinaka-strongest slave na kakampi talaga ng emperor, until isang beses, kunyari maglalaban sila, and then ginanon yung shield, tumalon si Spartacus, sinaksak niya yung, hindi yung emperor, yung iba, until pinatay nila lahat yung mga part ng emperor, babae, lalaki, lahat. Tapos nagbuo sila ng army nila. Lumabas sila ng Rome, lumawak army nila until nakipaglaban sila kila Julius Caesar. So naging army, naging commander si Spartacus ng isang army. Dahil finri niya yung slaves. I think magandang yung ginawa niyong ganun. Talagang matalino kayo kasi Spartacus yun, ganun mag-isip eh. Matalino talaga tayo. Sparta! Kasi, o, di ba? Ganun gagawin ko din. Either yung gagawin ko yung strategy ni Mark, na yung head yung iaano niya, ko-convince niya, itotok-tok lang niya, and or yung strategy na AC niya, yung mga slaves yung iaano niya. Tapos, parang ganun sa ginawa ni Spartacus. Pero, yun, isang law din, play the perfect courtier. Ito yung strategy ni Mark. Na magiging courtier siya nung head. So, siya, siguro susundan niya yung mga gusto ng head until makuha niya yung loob. Tapos, dun na niya, whisperan ng mga, until magbago lahat. So, yun guys, napakagandang senaryo, napakagandang topic na hindi ko inakala na magiging ganito yung topic natin. No. Akala ko simpleng explanation lang ng law, pero ang dami na nating senaryong na ano. So, yun, baka may any last words? Parang ano. Siguro, dito na kami magtatapos. Dito na. So, yun guys, Unite members, sana lahat tayo is maging positive para makalat natin yung positivity. If merong mang negative energy dyan sa community natin,
feel free, sabihin nyo lang sa amin, kikik na namin yan. Baka mabulok tayo lahat kung magsama-sama pa yan sa atin. So, puro positive lang dapat nasa community and para lahat tayo is umangat sa buhay. So, thank you guys. Cheers tayo. Ubus na yun sa inyo. Cheers. Tapos, Amol mentality. Yo! Amol mentality. Amol mentality. Let's go. So, subscribe. Grabe.